Pag-uusapan nga natin ngayon si Daniel Padilla after naging breakup nila ni Catherine Bernardo na talaga namang pinagpiestahan, hindi lang dito sa loob ng Pilipinas, maging yung mga kapwa natin Pinoy na nasa ibang bansa ay talagang nakidalamhati na parang talagang namatayan. Nakakatawa nga kasi dito sa Unbearable Channel, inilabas po namin yung balitang yon ng November 30 ng umaga, around 9 o'clock in the morning, between 9 and 10 ng umaga. And then kinagabihan ng November 30, mga between 6 and 7 naman ng gabi, kinumpirma na nga ni Catherine Bernardo at saka ni Daniel ang paghihiwalay nila na yun na matagal, maraming prosesong pinagdaanan, and sa gaya nga po ng mga nakapanood noon hindi na natin uulitin kasi hanggang ngayon po ay kami bilang mga kaibigan at bilang mga baby namin yung dalawang yan sobrang apektado rin kami. Sabi nga namin hindi naman kadugo, ano lang kami, mga kaibigan talaga at mga supporters naaapektuhan. How much more talaga yung sila. Kaya nga po sa dami ng mga nasangkot na pangalan, maraming mga na-involved na mga di umano'y ganito, ganyan-ganyan. Lumabas ang pangalan, bukod kay Andrea Brillantes, lumabas ang pangalan ni Jillian Vicencio, tapos yung mga kaibigan na nakapalibot sa kanila, yung tropa ni Daniel na kinabibilangan ni Zanjo Marudo, Joshua Garcia, si Ria Ataide, si Robbie Domingo, sino pa ba? Tapos sa tropa naman ni Catherine, andyan dyan sina Sue Ramirez nga, sina Sofia Andres, diba? Sorry, si Sofia Pablo. Sorry po, Sofia Andres, at marami pang mga ibang mga pangalan bukod sa mga respective families nila. And neto nga lang pong ngayong nakaraang December 5 or 6 ba? Na for the very first time ay lumabas sa publiko itong si DJ or si Daniel kasama ang kanyang dalawang kapatid na sina Maggie and Carmela para dumalo sa inorganisang Christmas event ng House of Treasures na ginanap po ito sa Okada, Manila. And dito nga sa kauna-unahang pagkakataon, nakipag-banding itong si DJ kasama ang kanyang dalawang kapatid na babae sa mga ulila, batang ulila at mga batang may cancer na sa pamamagitan ng pamimigay ng mga regalo, storytelling, and yun sa mga PR, marketing, promo ng mga humahawak ng career ni Daniel. Sinabi nila yung caption na a heartwarming Christmas surprise from the Supreme Idol and siblings. So, yung paggamit ng Supreme Idol, talagang ikinabit nila kay Daniel na ang iba naman, lalo na yung mga bashers ni Daniel, kasi dun nga po sa naging hiwalayan issue, tila mas marami ang kumampi or nakakuha ng simpatiya si Catherine kesa kay Daniel, with all due respect sa Kathniel fans, kasi para nga sa kanila is alam mo yon, parang si Daniel yung sinisisi or mas mabigat ang pananagutan dun sa naging issue nila ni Catherine, So malungkot man, pero yung mga bashers ngayon sinasabi nila na nakakaloka itong pagpapapogi points ng Star Cinema or ng Star Magic dahil ito nga si Daniel ay inilagay nila sa ganung situation. Tapos pati nga yung paggamit niya ng shades, pinuna pa ng ibang netizen kasi dati daw si Daniel kahit saan mo makita, kumbaga sa 10 exposure or sa 10 engagement na pinupuntahan niya, siguro mga 7 times siyang nakasuot ng shades. But this time daw talagang pinakita daw talagang walang salamin, walang shades, para siguro ipakita yung kalungkutan ng kanyang mga mata, and yung pinagdadaanan niya ngayon sa naging hiwalayan, kahit yung naging issue. And ano ba tawag natin dito? Marketing ploy, marketing strategy, damage control, yun ang mga ginamit na mga terminologies ng mga nagsasabing parang masyadong PR ang dating, kasi yung sincerity daw ng pagpapasaya sa mga batang may sakit at mga batang ulila, parang hindi nila gano'n nakaramdaman kasi nga may daladalang issue itong si Daniel na medyo nega ang bigat sa kanya, di ba? Sa kabilang dako, gano'n din naman si Catherine, may mga pagkilos din naman, but the thing is, as we have said,
sa nangyari sa kanila ni Daniel, kahit sa napakahaba niya, I'm sure alam niyo na lahat yung kapwa nila naging statement or pahayag sa kanilang mga social media accounts, talaga namang mas nakakuha or nakagain ng following and sympathy itong si Catherine kahit sa mga hindi Kathniel fans. So ganun siguro yung kultura natin at sistema dito sa Philippines. Pero nakakalungkot lang talagang isipin na alam yon, na blame si ganito, especially sa parte ni Andrea. Abangan niyo po yung episode natin doon, ha. Na blame si ganito, na bash si ganito, pero parang sinasabi nila, bakit gano'n? Nagiging double standard ba talaga ang mga Pilipino pagdating sa ganyan? Kasi parang nagiging ginagawa nating natural na lang na ang mga lalaki nanluloko, ganyan-ganyan. But as again po, sabi nga po sa mga naging pahayag po nila at humihingi nga rin sila ng again ng salitang respeto, is wala namang tinutukoy kung ano talaga yung pinanggalingan. Basta nag-end na lang yung kanilang samahan after 11 years nilang pagmamahalan bilang Kathniel, bilang totoong magjowa, naghihiwalay sila. Hindi na rin kinumpirma. Yung mga netizen na lang, yung mga nakatutok na lang sa isyung ito, ang nagtatanong talaga, ano ba talaga ang real reasons or mga dahilan bakit sila naghiwalay, na hindi naman talaga pinaliwanag na or sinagot pa. On the other hand, nalulungkot din ako kasi ito na nga, sabi nga namin kanina, marketing ploy, marketing strategy. Kasi yung mga mula sa Star Music, Star Magic, pati Netflix, pati yung mga ini-endorse nilang mga produkto, kapwa nila mga produktong ini-endorse, talagang sumabay din or nakisakay din sa pagputok nitong usapin na ito. Kasi talagang naging parang national issue siya, na kahit yung mga consumer, kahit yung mga produkto o mga serbisyong kanilang ini-endorso ay talagang sumabay. Sabi nga naman, dahil libre publicity na, hindi pag nakita mo sa billboard si Daniel, di ka na mag-uas kasi si Daniel. Nakita mo si Katrina, di ba? Kasi kumbaga merong nakakabet na usapin, iskandalo man yan o kontrobersiya. Para at the end of the day, pinagdarasal pa rin po namin dito sa Unbearable Channel na sana ay kung magkakanya-kanya man sila ng landas, especially si Catherine, na napatunayan niya na kaya niyang gumawa ng mga proyekto, television man or movie, na kapareha niya ay iba, hindi si Daniel. And ang pressure talaga ngayon ay naka Daniel, lalo pa nga sinabi namin kanina, talaga namang hindi maitatatwa na si Daniel ang talagang parang nasa losing end. Kasi ang simpatiya, mas maraming nakikisimpatize kay Catherine doon pa lang sa usapin na yun. But siguro naman at sa pag-ikot ng mga proseso dyan o kung ano pa man yung mga mapapatunayan din siguro ni Daniel ang kanyang sarili na bilang artista, total galing naman talaga siya sa angka ng mga artista. So, yun papakita niya ang kanyang husay at galing. And at the end of the day, hindi natin malalama o hindi natin masasabi, baka naman may mga pagkakataon pa na magkakasama sila uli. Di ba? Kaya mga kapamilya, kapatid, kapuso, abangan po ninyo kami dito sa Unbearable Channel. Magla-live po kami. Parang Christmas handog po namin sa inyo on December 17, alas 9 po ng gabi Philippine time. O, doon sa mga nasa abroad dyan, 9 o'clock in the evening dito sa Philippines ng December 17. Live po, live po. Ay, first time na magla-live ang Unbearable Channel dito po sa atin. O, kaya antabayanan nyo po yan. May mga issue po tayong pag-uusapan dyan at talaga namang siguro 1 hour yan, para bonggang-bongga. Ha, mga subscribers, tandaan ninyo, ilagay nyo na po sa kalendaryo ninyo. Kung may Christmas party kayo, makiki-Christmas party po kami sa inyo. December 17, 1-7. Linggo po yan, ng alas 9 ng gabi or 9 p.m. Okay? Ako po ang inyong lingkod, Papa Unbearable Ahmed Nabus. Diyos mabulos. Thank you very much. December 17, 9 p.m.